yung pride and arrogancy. Bakit? Kasi kung hindi natin mapagtatagumpayan ng bagay nito, never nating ma-imitate, no? Yung humility na kung saan meron ang ating Panginoong Jesucristo. Are you still with me? Diba? Kasi because of pride, marami tayong bagay na hindi gagawin para sa Panginoon dahil siyempre, yung pride ang magiging hindrance sa atin para hindi gawin yung mga bagay na para sa Panginoon. Ano ibig ko sabihin? No? Alam niyo bakit maraming Kristiyano minsan ang hindi kayang magsakripisyo para sa Panginoon? Yan ay dahil hindi nila kayang mapagtagumpayan yung kanilang pride. No? Nandiyan pa po ba kayo? Bakit ko kailang sumama ng soul winning? No? Maglalakad kung saan saan ang init-init, makatapa ka pa ng jackpot dyan. Diba? Agaya kahapon, ang dami. Ang daming tayo ng aso. Imagine. No? Kung iisipin natin mga kapatid, ano bang ganansya natin sa bagay na ito? Tayo mga busy rin tao eh. Marami din tayong bagay na ating dapat pagkaabalahan. Pero bakit binibigyan natin ng panahon at ng lakas ang bagay na ito? Bakit? Are you still with me? Naunawaan niyo po mga kapatid? Kung ang Panginoong Jesucristo nga iniwanan ng langit tayo pa, ano bang iiwanan natin? Wala naman tayong masasabing atin. Diba? Lahat sa Diyos. And besides, sinabi ng Bible yan in 1 Timothy chapter 6, verse 6, ano sabi ng Bible? For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Ibig sabihin, dumating tayo sa mundong ito na walang daladala at aalis din tayo na walang daladala. Huwag tayong magmataas. Huwag tayong magmapuri. Huwag nating isipin na kung ano yung mga bagay na tinatangkilik natin ngayon, yan yung bagay na kung saan magmamatter pagdating ng panahon. Hindi. Ang final say, walang iba kundi ang Panginoon. Pag ang lahat ay dumating na sa sukdulan, isa lang ang maririnig natin sa bibig ng Panginoon. Ano ang ginawa mo? You know why? Because the Bible says in 1 Corinthians chapter 3 verse 13, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, and it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. No? Susulitin ng Diyos lahat. Yung ating mga gawa. No? Yan man ay sikreto o hayag. Lahat ay dadaan sa pagsusulit ng Diyos. Kaya maging mapagbantay po tayo mga kapatid. Nandiyan pa po ba kayo? No? Saan na po tayo? Letter C. We should give all the glory to God. Hindi po sa atin, sa Panginoon. Amen? Because He deserves all the glory. And lastly, ngayong umagang ito, sabi po natin ay tatlong area lamang. Letter C, number 3, in the area of our giving. Letter A, don't brag your giving. Again, don't brag your giving. Huwag mong ipagmalaki, huwag mong ipagmapuri yung iyong ibinibigay para sa Panginoon. Amen? Hindi mo kailangang ipangalanda ka niyan.
Nasasabi mo, ito yung first fruit ko, tingnan nyo, ito yung aking tithes, tingnan nyo, Ba? Laki, no? Diba? Hindi po natin kailangan gawin yan. Nandiyan pa po ba kayo? Dahil kay malaki, kay maliit, ang ibinibigay natin sa Panginoon. Ang tinitignan ng Diyos, hindi yung value. Ang tinitignan ng Diyos, yung puso. Kapag tayo nagbibigay sa Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi yung sabihin natin malaki nga ibinigay mo, pero labag naman sa loob mo. Diba? Ipinagyayabang mo naman. No? Ikaw kay Tuko, alam mo ba? Ikaw, Brad, magkano first fruit mo? Ay, ang lit-lit naman ang siya. Sa akin, ganito ang laki-laki ng aking first fruit. So, hindi kailangan nating ipagmayabang o ipagmalaki. Amen? Don't brag your giving. Nandiyan mo ba kayo? No? Yung po tandaan natin, dahil ang Panginoon hindi tumitingin sa value. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung ating puso, yung quality ng ating pagbibigay. Nandiyan pa po ba kayo? No. Nauna po natin magulit. Letter B, the same thing do sa service, do not compete with others about your giving. Now, huwag tayo makikipag-kompetensya sa kahit na kanino na pagdating sa ating pagbibigay sa Panginoon. Kasi ang Diyos na nakakakita ng puso natin. Ano sabi ng Bible? I, the Lord, search the heart. Kaya ano sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 7? Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. See that? Kaya huwag po nating gagawin, mga kapatid, never nating gagawin na tayo makipag-compete, no, sa ibang kapatiran pagdating sa giving. No? Huwag po nating gagawin yan dahil ang Panginoon ang siya nakakaalam ng ating puso. No? At alam ng Diyos kung totoo tayo nagbibigay o hindi. Amen? At alam din ng Diyos kung tayo ay nagmamalaki, no, kapag tayo nagbibigay o hindi. Kasi iba yung nagbigay ka sa Panginoon na nandun yung humility. Nandiyan po ba kayo? Na tila ba, anong ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, yung kapag ikaw ay nagbigay sa Panginoon, itinuturing mo na wala naman talagang sa iyo. Lahat ay sa Diyos. At kaya ka nagbibigay sa Panginoon sapagkat ang Diyos, pinagkatiwalaan ka niya. Amen? We are His stewards. Katiwala lang tayo ng Diyos eh. At kung yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, nandun yung humility na, Panginoon, tanggapin niyo po ang aking offering, ang aking tithes, ang aking first fruit, Panginoon, tanggapin niyo po, Panginoon. Hindi yung pupunta tayo sa offering box eh. Nandiyan ba ba kayo? Nakukuha niyo pong ibig sabihin, mga kapatid. Diba? Huwag tayo magbibigay sa Panginoon, nandun yung pride. Nandun yung arrogancy. Huwag. Pag nagbigay tayo sa Panginoon, ipakita natin yung humility. No? At talagang, di ba, tignan niyo si King David. Anong pagsusumamo niya sa Panginoon? Di ba sa Psalms 116? Sabi niya, what shall I render unto the Lord for all the benefits toward me? Di ba nandun yung pagsusumamo niya? Panginoon, anong pwede ko pong ipagkaloob sa inyo? Buhat sa lahat ng benepisyong natatanggap ko. No? Nandiyan po ba kayo? Ibig sabihin nandun yung humility. Amen? Let us eliminate pride. Amen? Sa ating puso, kapag tayo ay nagkakalob sa Panginoon at ating ipakita yung humility, which is Christ's humility in us, na makita po yan, mag-manifest po sa atin. No? Ano man yung ginagawa natin, yan man ay paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoon o yan man ay pagkakalob sa Panginoon. Give without
pride. Nandiyan pa po ba kayo? And letter D. Take note of this. Ito po yung panguli. Dapat po natin tandaan. When God bless you, don't raise the standard of your living. But instead, raise the standard of your giving. Ano ibig sabihin? No? Nakakalungkot isipin na maraming Kristiyano na napakaluho sa buhay pero hindi maibigay ang para sa Panginoon. Imagine, nakakarating ng SM, ng iba't ibang department store, nakakabili ng appliances, nakakabili ng mga bagong damit, nakakabili ng kung ano-anong luho sa katawan, samantalang hindi maibigay ang tithe sa Panginoon. Hindi maibigay yung offering sa Panginoon. Hindi maibigay yung commitment sa Panginoon. How come, mga kapatid? Are you still with me? Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, pinagpapala tayo, binibiyayaan tayo ng Panginoon. Hindi lamang ng pinansyal o ng mga material na bagay, kundi lalo tigit yung kalakasan na binibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw. Yung hininga, yung abilidad, yung katalinuhan na binibigay ng Diyos, dahilan na na-accomplish natin ang maraming bagay at na-achieve natin yung mga bagay na hinihiling natin sa Panginoon. Minsan nagiging ungrateful tayo. Pag pinagpapala tayo ng Diyos, no? Ang umaangat yung standard of living. No? Dati naman, sanay maglakad, hindi na makapaglakad. Gustong nakasakay na palagi ng motor, nakasakay na kagad palagi ng kotse. Amen? Samantalang dati naman, diba? Kayang-kaya mo maglakad pag pumupunta ka ng church. Ano ibig ko po sabihin? No, don't just raise the standard of your living. No? But also raise the standard of your giving. Pinagpapala ka ng Panginoon, pambira. Yung dating text mo na ganito, nung pinagpala ka ng Panginoon, lalong lumiit. Nandiyan pa po ba kayo, mga huwag niyo po ako mapagmamalian. We're talking about faithfulness and humility before God. At hindi natin pwedeng paglalangan ng Diyos. Hindi natin pwedeng pagtaguan ng Panginoon. Siya nakakaalam ng lahat. No? Amen. Blessing kung pinagpapala ka ng Panginoon. Nakakabili ka ng kung ano-anong abubot sa katawan mo. Nakakapunta ka kung saan-saan. Nakakakain ka ng masasarap na pagkain. Pero huwag mong kakalimutan ang dahilan kung bakit mo na-enjoy ang lahat ng bagay niyan. Sapagkat sa lahat ng yan, merong Diyos na nasa likod ng bawat tagumpay at pagpapalang nakamit mo sa buhay. Yan po ang pakatandaan natin. Kasi ang problema sa Kristiyano, kapag pinagpapala, na-overwhelm. No? Yung dating praise the Lord, nung pinagpala, erase the Lord na. Nakakalimutan na ang Panginoon. Sabi nga, pati address ng church, nakalimutan na. No? Pati yung envelope offering, nakalimutan na. Kung anong number. Ay sis, ano nga ba yung number ko sa ano? Ha? Kasabay yan, ibinigay ng membership form. Nandiyan ba kayo? When God blesses us, don't just raise the standard of your living, but instead raise the standard of your giving to God. Nandiyan pa po ba kayo, mga kapatid? No? Because that is part of Christ's humility. Amen? And as I conclude, there are three things to remember, mga kapatid. Number one, he that exalted himself shall be abased. In Matthew chapter 23, verse 12. Number two,
be clothed with humility. Look at 1 Peter chapter 5, verse 5, bago po tayo matapos. 1 Peter chapter 5, verse 5. Number 1, he that exalted himself shall be abased. Ano ibig sabihin? Siya na nagmamataas ay ibabagsak ng Diyos. Kaya ang sikreto para tayo iangat ng Panginoon, magpakababa po tayo. Amen? Sapagkat yun ang daan upang tayo ay iangat ng Diyos o i-promote ng Diyos. Number 2, be clothed with humility. Nandiyan na po kayo? 1 Peter chapter 5 verse 5. Say amen. Kung nandiyan na po kayo. Ano po ang sabi ng Bible? Follow me as I read. Okay. 2 Peter pala ito. Verse 5. Ano ba sabi diyan? Likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder, yea, all of you. Take note, all of you be subject one to another. And be what? Clothed with humility. Amen? Clothed with humility. Why? For God resisted the proud and giveth grace unto the humble. Amen? Kaya kapag ang isang tao ay nagpapakumbaba, ay higit siyang binibiyayaan ng Diyos. Amen? Kaya ako'y naniniwala mga kapatid na sa church na ito, walang Kristiyanong mayabang. Walang Kristiyanong mapagmataas sa sarili. Amen? Dahil alam natin ang Bible. Amen? Na maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, be clothed with humility. And number 3, no? Sa verse 6, makita po natin, God will exalt the humble in due time. Ano sabi yan? Verse 6, take note of this. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God. Amen? That what? That He may exalt you in due time. Amen? Bakit? Kasi may panahon na tayo ay pagpapalain at iaangat ng Diyos kung tayo ay magpapakumbaba sa harap ng Diyos. No? Naunawaan po natin mga kapatid. No? Nandiyan po ba kayo? No? At bilang panghuling talanta na bubuksan po natin bago tayo manalangin. In 1 Peter chapter 2 verse 21, please. 1 Peter chapter 2 verse 21. Because we're talking about Christ's humility. And that humility, mga kapatid, yun po ang dapat nating gayahin. Let us imitate Christ's humility in us. No? Nandiyan na po kay 1 Peter chapter 2 verse 21. Follow me as I read. Nakita po natin? Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 21? Sabi niya, for even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us. Amen? Leaving us an example. That what? That ye should follow His steps. So napakaliwanag po niya mga kapatid. That is very plain and simple to understand. Ang Panginoong Jesucristo ay nag-iwan ng example. Nag-set po siya ng example. Para ano? Para ating sundin. Upang ating tularan. Like His humility. We should imitate Christ's humility in us. Amen, church? And that is the title of the Lord's message in this morning, which I entitled Imitating Christ's Humility. And I hope and pray that this message
touch our hearts upang ang ating buhay Kristiyano ay mas lalong maging epektibo sa gawain ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin. Every head be bowed, every eye be closed.